walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Roblox dito, Mobile Legends doon. Mga online games na uso sa kabataan. Pero pwede raw itong pamugaran ng mga masasamang taong bibiktimahin ang kabataan. Meron silang pinapanood na website. Ang pinag-uusapan ay find out how to die. At ang pinaka-nakababahala, hikayatin silang maniwala sa nihilistic violent extremism o labis na karahasan. They are being manipulated at ang iba dito ay linilipat at nag-uusap nila sila sa chat group. Ang madidilim na sikretong ito, ibubunyag na dito lang sa Resibo. Bata ilang beses sinaktan ng sarili, ang dahilan may malagim daw na nangyayari sa kanya sa loob mismo ng kanilang bahay. Umiiyak siya dahil akala niya wala nang tutulong sa kanya. Sa galing magtago ng mga suspect, napabilang sila sa most wanted ng Philippine National Police. Pagkakaroon namin mga technical, napagalang namin na doon talaga tatago yung tao. Kalaunan, napagkalamang hindi lang pala isa ang biktima ng mag-ama. Ang pagsisiyasat ng resibo sa kasong ito, mamaya na! Resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Nalululong ba ang inyong mga anak sa paglalaro ng online games? Mag-iingat po dahil kamakailan may mga estudyante na sumali raw sa GC o yung group chat sa loob ng online game pero ang kanilang naging kausap, mga miyembro ng isang di umano'y terrorist group. Simpleng paglalaro ng online games ang inaatupag ng kanyang anak na si Tony, hindi niya tunay na pangalan. Yan ang buong akala ni Esmeralda, hindi niya rin tunay na pangalan. We're on the same room, tapos gumalaw ako, tumayo ako, magpapalit siya ng tab agad. Kapag kunyari, naiwan siya mag-isa sa room, sinasara niya yung pinto. Hanggang sa isang araw, laking gulat niya nang pumatok sa kanilang bahay ang mga otoridad. So hindi ko alam ano nangyari, may nangyari ba sa school, meron ba siyang sinaktan, para umabot ng ganon, may involve yung authorities. Nakakatakot. Ayon sa mga taga-anti-cybercrime group ng Philippine National Police, ang anak niya raw may nakakausap na delikadong mga tao online. May mga sinasend silang mga videos about sa mga school shooting, paano gumawa ng mga handguns. Susunod, ang ilang kabataan na mili na raw ng mga vest, gloves, helmet at toy guns. Ang natuklas sa mga impormasyon tulad nito, dito lamang sa Resibo. Ang pagtugis ng mga otoridad sa dalawang most wanted para sa pang-aabuso umano sa 11 taong gulang na bata. Mamaya na! Resibo, walang lusot ang may atraso. Aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Online games tulad ng Roblox, nagiging daan daw ng mga pinaghihinalaang extremist na grupo para i-brainwash ang kabataan na maging bayolente. Woo! When you're ready, whee! Sa unang pagkakataon, idinetalye ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Resibo ang ilang impormasyon tungkol sa kasong ito. I will burn down my school. Ito raw ang nakababahalang social media post ng anak ni Esmeralda na itatago namin sa pangalang Tony, isang grade 6 student. Ayon sa guidance counselor ng paaralan, hindi raw niya kailanman nakitaan si Tony ng pagiging marahas sa kanilang klase. Yung estudyante namin, masiyahin siya. Actually, ang sabi pa nga sa section nila, siya yung parang mascot ng grupo. Pero bakit kaya niya nagawang mag-post ng nakababahalang mensahe? Dahil nga sa laro nila sa Roblox, may nag-send sa kanya ng link. Kinlik niya,
nakalago niya yung mga tao na yun. Doon na nagsimula na makausap niya, makasalamuhan niya. Dagdag pa ng bata, may reward system daw sa loob ng grupo sa tuwing sumusunod sa mga pinagagawa ng kanilang mga kausap. So akala niya, naglalaro lang din sila. Na etong mga ginagawa ay ipapagawa sa kanya, may karampatang points. Nakipag-ugnayan ng resibo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Sa eksklusibo naming pag-uusap, ibinahagi ng ahensya ang nakalap nilang mga impormasyon tungkol dito. Direktor, kailan at paano na-discovery ng PNP Anti-Cybercrime Group na nagagamit ho sa violent extremism at sa hindi wastong klase ng asal ng mga bata? Yung ganyan ho, yung mga online gaming platforms. Meron ditong mga kalaro. They might be terrorist or they might be individual with violent conviction. Ang iba dito ay linilipat at nag-uusap nila sila sa chat group. Separate na rin sa virtual gaming. Doon, nagkakaroon na ng mga possible na mind conditioning. Mula sa online game, inililipat daw ang usapan sa iba pang messaging applications kung saan pwedeng mag-usap sa private chats, voice calls at mga group server. Base sa investigasyon, hindi na mga minor de edad ang kausap ng mga bata online. Accordingly, merong silang nakalaro na outside from their group. Ito ay foreign speaking, nakalaro nila na minamindset sila sa mga ganun na sistema. Ipinakita rin ng PNP Anti-Cybercrime Group sa resibo ang mga materyales na kanilang natukoy. Galing daw ito sa mga pag-uusap ng ilang kabataan sa nasabing grupo online. Lumalabas dito, mayroong mga shooting, mayroong mga execution, compilation ng mga beating, accidents, beheading. It requires response, mga potential na terroristic action. So, and of course, like mga bombing, mga threats, so we act on this immediately. Dahil naniniwalang labis nang na-expose sa mga bata sa pamamagitan ng kanilang cyber patrolling, natukoy na ng PNP ACG ang 7 estudyanteng edad 7 hanggang 17. February 2, 2026, nagsagawa na ng rescue operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga estudyanteng maaaring sumanib na sa paniniwalang nihilistic violent extremism o labis na karahasan. After nung nangyari, actually mas concerned siya sa pagpasok niya sa school kesa dun sa naging action niya. Nung sinabi sa kanya na mag-homeschool muna siya, dun siya umiyak. Siyempre, natakot ako para sa future ng anak. Hindi ko alam, meron na ba siyang record? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Sabi ng PNP, hindi nila alam kung nasan tong mga taong to. And medyo naging at ease na lang ako nang sinabi nilang wala sila dito sa Pilipinas. Makaraan ang isinagawang rescue operation ng PNP Anti-Cybercrime Group dito po sa mga estudyante. Na-recover din nila ang bawat cellphone ng mga mag-aaral. Nasa gallery ang tactical gloves na ito. Ang ilang klase ng pin, ang disenyo SS. Ito ho ang dreaded hit squad nung panahon ng Nazi ruler na si Hitler. Larawan din ng isang helmet ang nakita ko sa cellphone ng isa sa mga bata. Pati na ho yung isang larawan ng M16A1 automatic rifle. Ang guantes na ito na color brown at sa ilalim, isang tactical vest. Sa investigasyon po ng PNP ACG, yung mga kagamitang ito na ginagamit po sa combat ay sinasabing pinabibili sa mga estudyante at kanilang gagamitin sa oras na ilunsad na yung pag-atake. Paalala ng PNP sa mga magulang, bantayan ang tinatawag na screen time ng mga bata. Lalong-lalo na't hindi malayong kasalukuyang pa rin daw itong nangyayari sa iba't ibang sulok online. Ano ang dapat bantayan namin sa mga gaming habits ng mga anak namin na naglalaro online? Yung time limit sa paglalaro o sa paggagamit ng mga online, i-check siyempre yung mga kausap sino ang kalaro at huwag pabayaan na siya na lang ay palaging mag-isa. Pagsisiguro ng PNP, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa iba't ibang bansa para matukoy ang mga nasa likod ng pangikayat ng karahasan online. We have a shared platform pertaining to anti-terrorism concern. This platform focuses on terrorism,
nihilistic violence, potential mass shooting. So they are providing us also information. Shared reports indicating that those kids are linked with a certain platform. Nakausap ng Resibo ang developer na nasa likod ng Roblox. Ayon sa kanila, hindi pa sila makakapagbigay ng opisyal na pahayag sa ngayon. Pero siniguro nila na iimbestigahan nila ang kasong ito at makikipag-ugnayan sa mga otoridad para sa karagdagang informasyon. Ayon naman sa kanilang website, kabilang ang karahasan sa listahan nila ng Restricted Content Policy. Dagdag pa nila sa kanilang content moderation policies. Mayroon daw silang pinagkakatiwalaang flagger program na siyang nagbabantay sa anumang usapin o kilos na kaugnay ng karahasan. Ayon sa isang child psychiatrist, mahalagang maagapan agad ang ganitong panganib online, lalong-lalo na't may tuturing pa rin daw na formative years ng bata, ang edad na 12 hanggang 17 taong gulang. Ang mga bata, madali silang maengganyo, madali silang mahikayat kasi yung brain nila para pa siyang sponge. So mapuform siya kung paano siya pinoform, no? Mabubuo yung sa isipan nila. Sa pagkahumaling ng mga minor de edad sa mga laro online, hindi rin daw malayo na hindi na nila nalalaman ang diferensya ng online world sa realidad. Ito yung magiging way of life nila kasi ang akala nila ito na yung normal, no? Ito yung tama. So, ang nangyayari sa kanila, nagiging reality nila, no? Yung maling paraan. So, yun ang gagawin nila kasi akala nila yun ang tama. Pag narito tayo sa ganitong situation, kinakailangan pakinggan natin yung anak natin. Dapat hindi natin siya tatakutin kasi lalo siyang magtatago. Kaya kinakailangan yung nanay magkaroon ng open communication para hindi natatakot sa kanya. Kilala dapat ng mga nanay kung sino yung nakakausap nila. Dapat alam ng nanay kung ano yung nilalaro nila. Mahigit 1 buwan mula nang bisitahin ng mga pulis at social workers si Tony. Patuloy raw na umiigi ang kalagayan at pag-iisip ng bata. May regular na session na rin daw si Tony sa isang psychiatrist. Pag kinakausap namin siya, walang galit. It's in a calm manner na kailangan maintindihan niya na mali yung ginawa niya. Mas okay na siya ngayon. Mas madami na siyang physical activities. Yung time niya sa mga kaibigan niya. Mas naging sociable siya. Malaking aral din daw ang napulot ni Esmeralda sa nangyari. Payo niya sa mga kapwa magulang, huwag pabayaang bumabad ang mga bata sa internet. Siguro kailangan na lang din natin na i-educate yung mga bata as kung kailan sila marunong na gumamit ng internet. I-guide natin sila kung ano ba yung mga tama, ano ba yung kailangan nilang iwasan. Hindi natin makokontrol kung ano yung makikita nila online. Sa panahong bahagi na ng bawat tao ang maglaan ng oras online, bata man o matanda, may mga panganib na sadyang lumalapit. Panawagan ng mga otoridad, agad ipagbigay alam ang anumang kapahamakan na makikita online. Kung sakali ho na yung makakapanood sa atin ngayon, Direktor, merong same case sa kanilang mga anak, paano ho sila makikipag-ugnayan sa mga otoridad? Sa pinakamalapit na ECG units, pwede po sila lumapit kung meron ng mga ganitong situation para ma-evaluate natin, ma-assist natin kung sino ang mga kanilang mga kalaro. Then of course, sa pinakamalapit na police stations. So kung ito naman ay sa behavioral na kailangan ng psycho-social intervention, so pinakamalapit na social work, office, or sa mga private psychological center or clinic. Halinhinang ginahasa at minolestya raw ng sariling tiyuhin at lolo ang isang 11 taong gulang na babae. Pagkalipas ng maraming taon, mahuli na kaya ng mga otoridad ang nagtatagong mga suspect at mapanagot para sa kanilang kasuklam-suklam na krimen? April 2023, nakatanggap ang barangay sa Ngandaan ng nakababakalang tawag mula sa principal ng isang paaralan. Ang action taken na binaginawa ni barangay ay pumunta agad sa school kung saan lahat naman kami dito, pag mayroong tawag, lalo tungkol sa bata, agad-agad kami ay pumupunta. Sumbong sa kanila, may 11 taong gulang na estudyante na naghihingi raw ng tulong. Nung kinakausap namin yung bata, baka daw pwedeng matulungan siya kasi siya ay biktima ng kanyang lolo't
uncle. Dagdag ng Quezon City Social Services Development Department o SSDD na naging katuwang ng barangay sa kaso. Isang diskusyon sa klase ang nagtulak kay Tanya. Hindi niya tunay na pangalan na magsumbong sa kanyang mga guro. One time din po mayroong isang math teacher po niya na nakita yung mga blade. Ginamit po ng 7 bata sa loob ng classroom para mag-self-harm dahil dun sa mga naranasan nilang pang-aabuso. Noong araw ding iyon, agad na pinamedical si Tanya at nang lumabas sa mga resulta, nakasaad na nagtamo ang bata ng blunt penetrating genital trauma to the hymen. Resibo na inabuso at pinagsamantalahan ng musmos. Simula 2018, 11 years old pa lang siya that time. Ang una pong nag-abuso sa kanya ay yung kanyang tiyuhin, maternal uncle. Paulit-ulit po yon. Pero ang mas masaklap, ang ina mismo ni Tanya, hindi pinaniniwalaan ang sarili niyang anak. Mother, sabi namin, may problem yung anak mo. Alam mo ba to? Hindi totoo yan. Mabait ang tatay ko at hindi gagawin ng kapatid ko yan. Dahil sarado ang isip ng ina ni Tanya, nagpasya ang mga social worker na kumilos na at gumawa ng sariling mga aksyon. So tumawag kami ng SSDD, sila yung kasi yung mga officer na magdi-decide para sa bata. Ang sabi nila sa amin, pagkatapos mag-medical, kasama yung mga blatter, dalhin sa amin. Umiiyak siya, akala niya wala nang tutulong sa kanya. Akala niya wala siyang masasandalan kasi 4 years na siyang ginagahasa. Sa gitna ng pagtitiwala ni Tanya sa mga social worker ng barangay at ng SSDD, ibinunyag niya na sa kanilang tahanan, hindi lang siya ang inaabuso ng kanyang lolo at tiyuhin. Biktima rin po ang ate ko pero wala siyang kakayanan na magsumbong kasi wala naman siyang masandalan. Sa paintulot ng SSDD at mga social worker, nahanap ng resibo si Tanya na nasa 8 gulang na ngayon. Magdadalawang taon na mula nang nakalabas siya sa shelter. Na-shelter ako noong 2023, grade 9 ako, 15 years old. 7 months po yung tinagal ko sa loob ng shelter. Nakita ko naman siyang nakatulong kasi ang dami ko din naman po naging experience sa loob. Kwento ni Tanya sa resibo, mabait ang kanyang tugin sa kanya noong magkasama sila sa bahay. Panay bigay pangaraw nito ng pangbaon at pagkain sa kanya. Close kami noon. Hindi mo maiisip na magaganon ka niya kasi every time na may gusto ako before, binibigay niya pag may pera siya. Parang hindi mo maiisip na may ganun siyang gustong gawin sa'yo. Ang kanyang lolo naman daw na noong 2020 lang niya nakasama sa iisang bahay, dinaraan sa takot ang pang-aabuso sa kanya. Inaaya niya talaga ako verbal. Ganun po. Pag pumapalag po ako, pag every time yung sinasabi ko mali yung ginagawa niya or magsusumbong ako, yun po, nagkakaroon ng threats. Para naman sa kapatid ni Tanya na nooy 16 na taong gulang nang makaranas ng pangmomolestya, nauunawaan daw niya ang kanilang ina na mag-isa silang itinaguyod. I was 16 by that time, a minor then, and same goes with my sister. Nagalit ako kasi ang bata pa niya, and at the same time, lolo tsaka tito namin sila. Pinakita na yung medical legal, tapos nagulat na lang ako kasi sabi ko, hindi ba nagsumbong sa'yo, ma? To be honest, ayun yung araw na kauna-unang beses kong nakita si mama na sobrang fragile. December 3, 2025, ibinabana ang warrant of arrest para sa 34 na taong gulang niyang tiyuhin na itatago namin sa pangalang Raymond. At ama nito na si alias Gardo, 64 na taong gulang. May 5 count siya na acts of lascivious business. Meron din sexual assault. Doon naman sa tatay, meron siyang qualified rape. Opo. So yung mataas-taas talaga ng kaso na yun. Patong-patong ho ang acts of lasciviousness. Baka akala ko ng taong bayan mabigat o magaang ang parusa rito. Gaano ho ba kabigat, sir? Itong mga kaso ito may kaakibat na mataas na kaparusahan. No bail yan. Pero yung mga bagay na ginawa ni na acts of lasciviousness, may mga piyansa naman siya. Pero sa dami ng ginawa niya, malaking halaga para siya makalabas. Ang tiyuhin ni Tanya at Raquel,
wanted para sa sexual assault at 5 counts ng acts of lasciviousness sa ilalim ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Habang ang kanilang lolo na si Gato hindi niya tunay na pangalan, kinasuhan ng qualified rape, 5 counts of acts of lasciviousness, 5 counts of lasciviousness in relation to RA 7610 at 3 counts ng sexual assault. Sa loob ng halos 3 buwan, inalam ng Quezon City Police District kung saan na naglalagi ang mag-ama. Hindi nagtagal, nakumpirmang nagtatago na raw ang dalawa sa isang bayan sa Nueva Ecija. Pero dahil malapalos daw kung magpalipat-lipat ang mag-ama, pumasok na sila sa most wanted list ng regional at district level ng Philippine National Police. February 2026, nakatanggap ang mga operatiba ng informasyon na ang mag-ama nangungupahan sa Bungabon, Nueva Ecija. Agad na nagkasa ng operation ang QCPD DSOU para ihain na ang long overdue na warrant of arrest. Madaling araw ng February 27, 2026, dumating na ang mga operatiba sa labas ng bahay ng dalawang suspect. Maya-maya pa, nang mamataang naglalakad na mag-ama sa madilim na kalsada, sumugod na sila sa target location. Mga taga-Quezon City Police kami, sir. Meron kaming warrant of arrest na dala na in-issue sa inyo ng Regional Trial Court Branch 94 ng Quezon City sa iba't ibang klase ng kaso. Sir, kayo po ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Ano man po ang sasabihin nyo, maaaring gamitin pabor o laban sa inyo sa kahit anong mga hukuman. Ang mga rape hindi available yan. Ayan ay special law, kasong hapang-hapang buhay, restriction perpetua, life sentence yan. Kasalukuyang nakadetine sa QCPD sina Raymond at Gardo at nakatakdang ilipat sa Quezon City Jail para harapin ang mga pagdinig. Magandang hapon. Ako si Emil Sumangil sa GMA. Kaya ako pumarito, hindi para kayo hihiyain, kundi para marinig yung side mo. Okay ba yun? Ano masasabi nyo dito sa kaso na ito para maipagtanggol niyo yung sarili nyo kahit unang-una sa telebisyon? Ano masasabi nyo? Nakuminda na ako, sir. Nasa korte na kasi yung kaso namin, sir. Oo. Ngayong natakip na ang mga lalaking umabuso umano sa kanilang kamusmusan, desidido sina Tanya at Raquel na humarap sa korte. Siguro kahit pa paano po may release. Kasi 2 taon bago sila na nahuli. Hanggang ngayon dinedeny nila yun. Kaya ako sinabi na mag-witness ako if ipupursue nung kapatid ko yung kaso kasi ayun na lang yung matutulong ko sa kanya eh. Sa kabila ng mabigat at madilim nilang pinagdaanan, nagpapasalamat pa rin daw sila sa mga tumulong para masimulan ang kanilang laban. Panawagan naman ng mga social worker, huwag mag-alinlangang isumbong ang anumang uri ng pang-aabuso. Sa palagay po ninyo, may mga panganib po sa inyo. Mag-report po tayo sa ating magulang. Nandyan po yung ating barangay, yung ating BCPC. Walang lusot ang may atraso, walang kawala ang abusado. Bakit ang bawat reklamo haharapan natin na resibo hanggang sa muli. Ako po si Emil Sumangil. Ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.